So, ayan, meron po tayo dito. Meron ako dito na ilan araw ko nang na-marinate na chicken. Bala ko siyang iprito mamaya. Kapartner ang ating adobo rice. So, tama po. Pagka hindi nyo na alam kung anong iluluto nyo dahil minsan parang nakakasawa yung paulit-ulit na pagkain, try nyo po ang ating adobo rice. Isang salangan lang. Luto na. So, syempre, kailangan natin number 1 ang ating rice. Meron ako na balatang patatas sa ref, isasama ko na. May carrots, luya, sibuyas, bawang, yempo, syempre po, at ang walang kasawa-sawang tenga ng daga. Gustong-gusto namin dito ang tenga ng daga. Mushroom, at kutsay ulit from my garden. Ayan po, kung gusto nyong matuto kung paano magluto ng madali ang adobo rice, tara na, luto tayo! Okay, ngayon po ay magpapapula na tayo ng ating mga liempo. Papapulahin po muna natin siya. Ayan. Pag nakikita po natin na yung liempo natin, talagang namumulan at pumayat na, lumabas na lahat yung mantika. Kung marami yung mantika, pwede kayong magbawas. Pero kung ganyan lang naman, okay lang yan. Kasi mas masarap yung medyo may mantika sa kanin. So, hindi na po namin naipakita yung paghihiwa ng sibuyas, bawang, luya. Ilalagay na natin siya ngayon. Una yung luya. Bali, itutoast lang natin pa yung luya para mas lumabas yung bango niya. Tapos, pwede na rin po yung sibuyas, bawang. Tapos, isusunod na rin po natin itong ating mga tenga ng daga at saka mushroom. Susunod na rin po natin yung carrots at patatas. Tapos, ako lang naman to, sa mga ibang niluluto ko, mahilig po ako maglagay ng paprika. Parang nagdadagdag lasa at sarap lang kasi siya. So, ayan, paprika. Ayan. Lagi pong may pamenta, pamentang durog. Ayan. At oyster. Dito po, ang gamit ko, 3 pakal ng bigas. Kasi ako lang, saka yung mister ko, saka yung kasama sa bahay yung kakain yan. Kasi yung mga bata, gusto nila plain rice. So maglalagay po tayo ng toyo. Kaya siya naging adobo rice. Ayan. Balik na po tayo. Ito po yung 3 gatang na bigas. Huhugasan na natin siya ng 2 beses. Eto na po, nahugasan na rin yung bigas natin. Ilalagay na natin siya sa bigas natin. Ayan, ganyan po yung magiging itsura niya pag nilagay siya sa ibabaw ng kanin na may tubig na, ng bigas po pala. Ayan, isasalang na po natin siya sa ating rice cooker. Ayan, nagsasaing na po siya. Maghintay lang tayo ng 1 oras at luto na rin yan. At eto naman na po ang ating mga chicken na hindi malalaki ang chop. Ewan ko lang, gusto ko lang po kasi pag ako yung mas maliliit lang yung chop, mas feel ko siyang kainin, ganyan. At ito naman po, isasalansan na natin sa ating air fryer ang ating mga chicken. Binudburan ko na rin po to or nilagyan ng olive oil. Depende sa'yo kung anong oil meron ka, kahit ano pwede para lang mag-moist ang ating chicken. Ayan po, ito rin po ay na-marinate ko sa paprika, garlic powder, suka, pamenta at asin. Ayan.
pero tinamad akong magprito. Kaya air fry na lang, mas healthy pa. Ayan, silipin po natin. Ayun. Ayan, so kailangan pa po natin yan ibaliktad. Siguro ano pa, mga 8 minutes sa pagbabaliktad. Tapos 8 minutes pa siya ganyan. Ayan. Ayan, pagka ang rice cooker po namin ay naka-green na, ibig sabihin, luto na. Silipin natin. Yay! So, pagka ganyang luto na siya, kung gusto nyo po ng kutsay or dahon ng sibuyas, na iibabaw, mas maganda. So, iibabaw natin yung kutsay, mas marami, mas masarap, healthy pa. Saka po natin yan hahaluin ng bonggang-bongga. Hahaluin siya kasi para yung kutsay madaplisan pa yung init ng rice. Ayan. Yan ang ating adobo rice. O, diba? Mabilis lang. Sama-sama na lahat. May adobo ka na, may rice ka pa. Ayan na po ang ating adobo rice. Ayan, meron po akong leftover kanina na talbos ng kamote. At dahil tayo ay Pinoy, gustong-gusto natin ng sausawan. So, gagawa tayo ng sausawan. Lagyan natin ito ng bagoong. Ayan, konti lang. At lagyan po natin ng, wala akong kalamansi, kaya ito. Siling may sukang maanghang. Ayan. Sausawan yan ng ating air fry na manok. Kain po tayo. Shoutout po pala kay Ate Karen Valdez. I miss you. Thank you for watching po.